Alam mo ba na dati, bago pa tayo nabudol sa mga online shopping, may isang tindahan na sa mall na parang treasure hunt ng murang gadgets? Papasok ka dito sa shop na to para bumili ng CD. Pero lalabas kang may daladalang mouse, keyboard, speaker at kung ano-ano pa. Tapos mamamangha ka kasi sobrang mura. Ito ang kwento ng CDR King, ang dating hari ng murang tech sa Pilipinas. Pero bakit bigla na lang itong nawala? Anyari? Sino ang may-ari nito? Nako, ito ang kwento ng success at downfall ng CDR King. Nagsimula ang CDR King noong 1997 sa Paterno Street, Quiapo, Maynila. Ang founders nito ay sina Nicholson Santos at Henry Ngo. Nung una, simple lang ang negosyo nila. Nagbebenta lang sila ng recordable CDs or CDRs. Kaya nga pangalan nila CDR King, di ba? Noong late 90s at early 2000s, naging sobrang useful ng CDR King. Wala pa kasing Google Drive noon. Wala pang iCloud. Kaya naman kung may school project ka, may thesis ka, or may family photos, or pati music playlist mo, ang kailangan mo lang CD. Ibo-burn mo ito dito. Kaya naging patok ang CDR King. Mura ang CD nila. Perfect sa students, computer shops, at mga taong gustong makatipid. Ang sikreto ng CDR King sa kanyang pagsikat, number one reason ay mura. Kung sa ibang stores, mahal ang mouse, webcam, or blank CDs, sa CDR King, lagi silang may sariling version na mas mura. At dahil maraming Pinoy ang budget conscious, naging sobrang lakas nila sa masa. In fact, nung kasikatan ng CDR King, halos every mall meron nito. Iconic nga yung kulay dilaw na pintura ng store nila eh. Tapos laging mahaba ang pila. Pagpasok mo, maraming nakasabit na product sa wall. Tapos noong peak nila, reports say na umabot sila more than 500 branches nationwide. Imaginein mo yan. From one small store in Quiapo to hundreds of branches across the Philippines. Pero ano ang naging problema? Dito nagsimula ang downfall ng CDR King. Una, nagbago ang panahon. Dati, kapag kailangan mo ng cheap tech accessory, pupunta ka sa mall. Ngayon, isi-search mo na lang sa online stores. May cable ka na for 50 pesos. May mouse ka na for 90 pesos. At kadalasan, mas mura pa kesa sa mall. Kaya naman yung dating strength ng CDR King, which is murang tech, naging strength na rin ng e-commerce. Pangalawang rason ng downfall ng CDR King ay quality reputation. Aminin natin, maraming Pinoy may CDR King horror story. Yung mouse na after 1 week, goodbye na. Yung earphones na isang side na lang yung gumagana. Yung charger na parang may sariling mood swings. Well, hindi naman lahat. May iba namang sulit. Pero yung reputation nila, naging Mura nga, pero sirain naman. at kapag nasira ang trust ng customers, mahirap na itong ibalik. Ang pangatlong naging problema nila ay overexpansion ng products. CDR King started as a cheap tech store, pero later on, nako kung ano-ano na lang yung binebenta nila. Bigla na lang silang may appliances, bigla na lang silang nagkaroon ng e-bike, tapos may solar panels na rin sila. Pati pampaganda sa mukha or skincare, nako po, meron na rin sila. At minsan, kapag sobrang dami mong gustong ibenta, nagiging malabo na ang identity mo. Ano ka ba talaga? Gadget store? Appliance center? Nalito ang mga tao sa kanila. And in business, kapag malabo ang identity, mahirap nang makipagsabayan sa mas focused competitors. Pero may isang huling dagok ang nangyari sa CDR King. The pandemic came. Malls lost foot traffic. Nagsarahan ng maraming stores. People shifted even more to online shopping. At para sa brands like CDR King na heavily dependent sa mall branches, malaking dagok iyon. By 2020, reports said around 10 branches na lang ang natira. From 500 plus branches yan ha, to almost disappearing. That is a massive fall. CDR King is a classic case of a business na sobrang perfect sa isang era pero hindi na nakasabay ng mabilis sa next era. Hindi nawala basta-basta overnight ang CDR King. Nagbago lang kasi ang technology. Nagbago ang shopping habits ng mga tao. At hindi na siya nakasabay sa bilis ng ikot ng mundo. Kung gusto mo pa ng magayto pang classic content, dito lang yun sa channel ko kaya mag-follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.